Eto, isa sa sinasabi kong halimbawa kung bakit nagpapanik na po ang gobyerno at kung ano-ano ang kanilang pinagkagawa. Eto, style na po nila. Observe nyo po, hindi po to isolated case. Hindi lang po ngayon to ginawa. Lagi nilang ginagawa ito. Tingnan ninyo ang style ng gobyerno pag sila nasasakan. Kung ma-deliver ang commitment na halos 12,000 megawatts na power supply, kinansela ng Department of Energy ang mga kontrata para rito ng Solar Philippines Power Project Holdings. Kumpanyang itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Yan. So sa madaling salita, ito lang yan. Ganun kasimple po yan. Yung kontrata nung kumpanya ni Leviste na solar, kinansela kayo ng Department of Energy natin. Hindi ba nila alam? Hindi na nga siya sa kanya yan. Ibinenta niya na yan. Nagkakagulo-gulo sila. Di ba sinabi ni Boying? Si Boying pa nga mismo ang pumuyok dyan. Sinabi binenta niya. Bakit niya ibinenta? Tapos ngayon kakanselahin. Tapos ngayon kinansela, idinidikit sa pangalan ni Leviste. Bakit? Tuloy po natin. Leandro Leviste, ang kanselasyon bahagi ng mas malawak na paglilinis daw ng DOE sa mga hindi natutupad na kontrata. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na mga lehitimo at seryosong investors lamang ang gusto nila sa energy sector. Kaya kinansela nila ang mga kontratang aabot sa 17,000 megawatts ng renewable energy, kabilang ang sa Solar Philippines. Ayon kay Garin, ilang beses silang nagpadala ng show cause orders at iba pa, pero wala raw silang nakuhang tugon sa Solar Philippines. Yaon! So sa madaling salita, ito gusto nilang kanselahin yung kontrata. O di kanselahin nyo. Ako walang pakialam ha. Hindi po sa pinagtatanggol natin si Leviste. Okay? Hindi ko rin sinasabing wala akong pakialam kay Leviste. Kaya lang ang stand po natin, pag mali, mali. Pag tama, tama. Ganun kasimple lang yun. Kay Coach Oli, pag mali, mali. Pag tama, tama. Kahit anong kulay mo, kahit pula ka, dilaw ka, etc. Kaya lang ang problema natin dito, halatang halata naman kayo. Biglang idinikit yung solar na naibenta na ni Leviste, ngayon naman kakanselahin. Di ba halatang halata? Maglalabas kasi si Leviste nung listahan ng mga magnanakaw. Yung mga naiwan sa files ni Cabral, bago siya di umano nagpakamatay, iniwan kay Leviste. Pasimplehin po natin. Ando doon po yung listahan ng mga nakinabang sa mga flood controls scandal. Ilalabas ni Leviste. At pagbabalik daw ng sesyon sa February, papakita niyan lahat-lahat kung sino yung mga involved dito. So ngayon, ang gobyerno, ginigipit siya. Yun lang po yan. Kasi ang simple-simple naman eh. Kung si Bongbong Marcos ay tunay na naghahanap ng solusyon doon sa naganap na problema dito sa Ghost Project, sa flood control scandal, di dapat open. Natutuwa siya. Natutuwa siya kay Leviste. Dapat ganun din ang ombudsman. Kaya nga hindi ko maintindihan bakit nagpupuputok ang butchi nitong si Boying. Di ba? Ang tagal na niyan eh. Ang tagal na niyang solar na yan. 2025 pa yan na ibenta. Ang tagal na rin yan nasa kanya. Bakit ngayon lang nagkaproblema? Hindi ba familiar sa inyo? Yan yung sinasabi ko eh. Yan ay gawain ng gobyerno. Pag nasaktan sila at mahuhuli yung katarantaduhan nila, gigipitin ka. Yung prime water, ganyan din ang ginawa sa bilyar eh. Naalala nyo? Yes, may problema talaga ang prime water. Even yung supplier namin ng prime water, dito. Although okay naman yung prime water namin, ang problema lang, dito sa aming lugar, pagka talagang nagkaroon ng bagyo at nawala ng kuryente, wala silang backup plan. Yan lang naman ang reklamo ko. Pero that is not the issue. Ang tagal ng problema yun. Bakit sinilip ngayon? Di ba? Yan style nila, chilling effect. Para manahimik ka. Huwag mo na, dito ka sa amin. Pag hindi namin kaya pilipitin ang lieg mo, and all the more, magsasalita ka pa ng katarantaduhan at pagnanakaw namin, yari ka. Hindi naman ngayon lang nangyari yan. Ganyan sila parati. Biglang maninilip tong DOE. Tapos tatamaan yung maglalabas ng Cabral Files. Sinong niloloko nyo? Katanga mo na lang kung hindi mo nakikita na talagang off itong timing nila. Pinagmumulta sila ng tinatayang 24 billion pesos. Dagdag ni Garin, ang kanselasyon ay base lamang sa discipline, performance at pagpapatupad ng kanilang contractual obligations. Pagsunod niya ito sa integridad ng mga kontrata,
at pananagutan sa publiko at hindi dahil sa politika. Ayon pa Sino hindi maniniwala? Sino maniniwala sa inyo na ito hindi dahil sa politika? Sino maniniwala sa inyo na yung impeachment kay BP Sara ay hindi dahil sa politika? Magtataka kayo. Halimbawa lang ha, hindi nila sinisilip si Raffy Tulfo. Halimbawa lang. Biglang maglabas ng katarantaduhan nila sa ghost projects. Biglang na ngayon magkakaproblema si Tulfo. Yung ba naman kailangan pa nating ispilingin? Kaya nga alam mo, nung na-interview namin si Libiste, nung nagkaroon kami ng last message, ang sabi ko kay Libiste, sana hindi ka huminto. Dahil marami na kaming nakitang katulad mo, naninindigan sa tama, pero biglang humihinto pag tinakot na ng gobyerno. Ang problema, ang kaibahan lang netong si Lebiste, totoong sadyang mayaman na to eh. Kaya lang ganun din naman ang bilyar. Pansin nyo, tumahimik, mayaman din yun. So sabi ko, tingnan natin, maganda yung ginagawa ni Lebiste. Pero ang tanong, hanggang saan? Hanggang kailan? sa kalihim, posibleng kulangin na ang reserbang kuryente sa hinaharap at hindi mangyayari ang inaasahan sanang pagbaba ng presyo ng kuryente. Hininga namin ng reaksyon si Leviste at ang Solar Philippines, ngunit wala pa silang tugon. Hiningan nila si Lebiste pero wala pang tugon. Pero ang daming interview ni Lebiste. Baka naman GMA ayaw lang talaga sadyang ayaw lang sa inyo. Alam mo yung sinasamin sa amin ni Lebiste? At tuloy-tuloy ko itong gagawin. Kailangan tayo magsalita. Kaya lang sabi niya, kailangan namin kayo. Kasi mag-isa lang ako eh. Alam mo, makahulugan sa amin yun. Ano ibig sabihin? Ang dating sa akin noon, wala na siyang tiwala sa mainstream. Diba? Kaya saan siya nagpapa-interview na eh. Kasi kailangan totoo niya ng katulong. Okay, hindi ko sinasabing GMA, pero marami sa mainstream media natin, baluktot na ang galawan. Tungkol naman sa umano'y pagbebenta ng shares ng kumpanya ni Leviste nang walang pasabi at pagpayag ng Kamara na nagbigay ng prangkisa nito, sinabi ng isang vice chairperson ng House Committee on Legislative Franchises na iimbestigahan ng komite ang issue kung may maghahain ng resolusyon. Sir, kailangan kong may reso, hindi po pwedeng motu. Well, first, let me just say it's my first term as a congressman. From my understanding, there has to be some kind of resolution because that's a formal way of actually bringing it to the attention of the committee. Ako pupusta. Eto lang, pupusta ako sa inyo. Hindi lang si Lebiste ang maglalabas ng baho. Gusto nyo malaman kung anong mangyayari? Pustahan tayo. Hindi po ako manghuhula. Pero ano na yan eh. May trending na sila. Ganyan lagi nangyayari. Halimbawa, may maglabas na naman ng baho. Tingnan nyo, sisilipan na naman, lalagyan na naman, titingnan na naman ng kaso. Ganyan yung ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Ang tagal-tagal ng dismiss ng kaso sa Amerika. Wala namang problema. Dahil hanggang dikit ni PRRD si Pastor Kibuloy, siya ang unang pinilayan. Binigyan ng kaso. Wala pong didikit kay PRRD. Higit palalo kay Senator Bongo, kundi si Pastor Kibuloy. Kaya ganun, itong issue nangyayari sa atin. Tingnan nyo kung mali ako. Pag merong maglabas ulit, kaliwat kanan na naman may kaso, may issue na naman tanggal, prangkisa, tanggal. Di ba ang SMNI tinanggalan din nila ng prangkisa? Bakit ang ABS-CBN tinanggalan din? Ni PRRD, yan ang sasabihin na iba. Hindi, tanga kayo, mali. Bakit tinanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN? Wala na talaga silang prangkisa, tuloy-tuloy pa rin. Naintindihan nyo pagkakaiba? Bakit nakakatuloy habang wala? Hindi nakakabayad ng tax. Di umano. Kaya wala talaga. Pina-stop ni PRRD. Ang SMNI po, meron. Sila lang nagkansela. Kikita nyo difference? Ganyan po kagago gobyerno natin. Kamakailan, sinabi ng kongresista na magbibigay siya ng 2 linggo para sabihin na ng mga tao ang lahat tungkol sa kanya. Sa kanya ito sasagutin sa pagbubukas ng Kongreso. Yari, dyan sila kinabahan. Dyan. So, binibigyan ng warning, ito si Lebiste, huwag kang magsasalita sa January 26. Ito, hawak namin sa'yo, etong solar, etc., etc., etc. Magkakaroon. Tingnan natin ngayon hanggang saan ito si Lebiste. Pag ito nagpreno, sabi ko sa inyo, natakot to. Saldi ko, kita mo, preno na.